Unahin po natin itong si Congressman Redon. After po. Question lang kasi dun sa original na letter ni Congressman Jokno, meron po siya dong request for subpoena sa AMLC certification na walang kinalaman yung walang suspicious transaction involving the accounts of the Vice President, her husband, and even former President Duterte. Nandun po sa letter niya. Pero kanina kasi hindi po na-erase. Oo nga, sandali lang ha. Nakita ko lang yung komento ni PB Capillo. Naku, wale, akala ko bloodbath. Oo nga, yun yung laging sinasabi, mga bossing, ng mga DDS, anak ng pute, kakala mo naman, katakot-takot, nakakatakot. Yung bloodbath nila, nasaan na? Napunta na ho at mapupunta na ho yata kay Harry Roque. No? Yun ang literal na bloodbath po, mga bossing. Kapag ka umuwi ng Pilipinas at pagka nakuha pauwing Pilipinas si Harry Roque. Yun ang literal na bloodbath. No? Bahala na kayo kung ano interpretasyon nyo dun. Sabay unconstitutional daw, sabi ni Shiro Kanzaki. Banat! And it was, hindi rin po wala rin pong nag-motion to subpoena the bank records of the Vice President. So, does this mean na hindi na yun on the table, hindi na pwedeng mag-motion about that, or pwede pa rin yun i-put forward, pwede pa rin mag-move yung kahit sinong member ng Justice Committee for subpoena of the bank records of the Vice President? Alam nyo, napaka-importante kasi ng bank records na yun. Lalong-lalo na yung joint account ni dating Pangulong Duterte at ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Doon nila mapapatunayan kung totoo yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes IV na dating senador or gawa-gawa lang. Alam nyo kung yan dati pa nila binuksan at dati pa nila ipinakita kunyang live, no? Malamang ho kung totoong walang pumapasok na bilyong-bilyong pera daw po, mga bossing. Napahiya na si Trillanes eh. Malamang hindi na po hindi na po nakabalik yan eh. Alam nyo ibig kong sabihin hindi na nakabalik o hindi na nakaangat ulit, no? Kasi dati halos tayong lahat, isa ako doon. Ano ang tawag natin sa dating senador na si Trillanes? Naku, sundalong kanin lang yan. Naku, si Trililing lang yan. Natatawa pa ako noon kapag yung nandoon sila sa Senado ni Pulong Duterte, Manscarpio, at tapos nakaharap nila si Trillanes, tinatanong sila. Ako din nakikisabi, ay bakla yata si Trillanes gustong makita yung likod ni Pulong. Bulag tayo lahat nun, mga kababayan Di po ba? Halos ayaw natin paniwalaan Pero ngayon, marirealize mo, bakit nga ayaw nilang ipakita yung bank account kung wala naman talagang 2 bilyon o bilyon-bilyon pumapasok galing doon sa mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Bakit ayaw ipakita yung likod kung wala naman talagang tato na sinasabi ni Trillanes? Di ba? Ngayon nare-realize natin, pagka simple-simple lang, ipapakita lang, pahiya na tong si Trillanes. Ngayon, nakabalik ko, mga kababayan. At siya pa mismo, ang ngayon, para ho sa akin mga bossing, no? Alam ko, madami hindi agree, pero para sa akin, nagmumukhang makabagong bayani itong si Trillanes. Sabi ni Bading Crisostomo, daming nabudol ng mga Duterte noon, gising na kami now. Correct. Kaya yung sinasabi nilang 32 million, hindi na ho yun. Wala na po yun. Di ba Jeremy Bagsit at Trexie Villa? Di na ho totoo yun. Kayo-kayo na lang yung nandyan, natira. Yung iba, nagsibaliktad na. Yung iba, naiwan na kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy. At a later part. Since the request is not withdrawn as well, then I must say that the request is continuing. Sabi ni Ana Cordoba, sana dinimanda nila si Trillanes. Alam niyo po, hindi nila maituloy yan
Puro yabang lang po sila panelo dyan eh. Di ba? Bakit po? Pagka tinuloy nila, yung demanda na yan, sasabihin lang sa kanila ng judge, sasabihin lang sa kanila ng hukom, oh, idinemanda nyo ng libel si Trillanes. Ibig sabihin, paninirang puri, sinisiraan kayo. Di ba? Ngayon, simple lang, ganito lang. Buksan na natin yung bank account, no? Para matapos na ito. Pagka nakita natin yung sinasabi ni Trillanes na pumapasok na pera doon sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin, totoo sinasabi niya. Pero kapag wala tayong makita, yung habla ninyo, tuloy yan. No? Kulong yan. Di po ba? Pero hindi nila magawa. Kasi ang tagal na nga pong ipinaglalaban ng dating Pangulo na si Duterte na wag mabuksan yon. Mabubuking daw, sabi ni Kunyang Life, kapag idinimanda si Trillanes. Simple, di ba? Kaya wala, hindi itinuloy. Na dun, si Panelo nagla-live doon sa kanyang tawag doon, TikTok. Kausap pa si dating Pangulong Duterte pagkatapos ng sa Kongreso. Presidente, idedemanda ba natin si Trillanes? Sabi ng dating presidente, hinihintay ko, wala naman. Di ba? O, tuloy. It will depend on the succeeding hearings if any of the justice members will be formalizing the motion for issuance of subpoena to AMLA. For today, nobody raised that motion. Ma'am, so even kasi po yung AMLAC nasa request ni Congressman Jokno prior. Pero kung subpoena po in terms of bank records, pwede po bang may mag-motion nun sa succeeding hearings kahit walang prior letter to the Justice Committee? Are you referring to subpoena of AMLA or subpoena of banks? Bank. Sabi ni Paul Magnaye, guilty sa plano sa pagpapatay kay President, First Lady at former Speaker Martin Romualdez. Napanood lang lahat. Actually, bawat isa nga sa atin pwede hong maging pwede pong tumayo bilang testigo. Ako gulat ako noon. Akala ko yung simpleng yung tipong mag-update lang sa atin. Gulat ako. Pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Anak ng putik na yan. Yung mga vlogger, di ba merong mga vlogger kasi nakalaibo sila nun eh. Nakaano sila nun. Kumbaga parang meeting de avance nila. Di ba? Parang meeting de avance nila, mga bossing. Yung mga vlogger natulala ng ganun eh. Hindi na mga nakapagsalita. Inimbita din sila dyan. Inimbita sila sa NBI, hindi sumipot. 2 beses yata. Yung una, naimbita sa kanila sa NBI, ang dinahilan nila, ay naku, may patawag din po sa Congress kasi. No? Na kami doon, nakapokus na kami sa patawag sa Congress. Ang ginawa ng Congress, oo, totoo yan, real prank. Tas no joke, pangani. Di ba? Patawag sa Congress. Sabi, may patawag po kasi sa Congress kaya hindi kami makapunta. Sabi nila Franz Castro, sige po, na lang po muna namin. Hinto muna or i-cancel namin yung sa Congress para maka-attend sila doon sa NBI. Hindi din umattend. Pangalawang pagpapatawag ng NBI, ang director pahunon ay si Jimmy Bondoc. Ay, hindi. si Jimmy Bondoc pala, wala pa. No? Nagpapatayo pa lang nung opisina nila ni Torion. Si Jimmy, nakalimutan ko tuloy. Si SPO4. Dating SPO4 ho kasi yun, mga kababayan. Pakipaalala nga sa akin yung apelido ni SPO4 Jimmy. No? Nung nag-aaral ho ako sa Torres High School, diyan sa Tondo, biglang may hostage dyan. Jimmy Alang yaka, Ariel Salinga, biglang Jimmy Santos. Santiago! Sabi ni Maxafe, Santiago, nag-aaral ako dun sa Torres High School. Yan, ako, bumanat yan ng isang ng hostage doon sa loob. No? Sa pool, sa noo. Tapos, ang hostage. Nung yun pa, pangalawang pagpapatawag hindi pa din sumipot.
Oh, ang dahilan naman nila, merong parang pa-party sila doon daw sa mga press